Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa bagyan pinagpanak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong kariktan upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kaloob sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, Siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ulitin po natin. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay.
pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay na mamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Yaong lahat sa daigdig, magsipagbunyeng may galak. Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit saay na mamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin, nagtugtuging maanlindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit saay na mamalas, tagumpay na nagliligtas. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Salitang naging tao, nananirahan sa mundo. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya ay siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa, buhat sa langit, kaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig, ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bumababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Nakita ko ito at pinatototohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maulang umaga po sa atin. Masalamat naman kahit maulan at nandito pa rin kayo. Magandang umaga sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon, kung matatandaan po natin, sino po yung mga nandito kahapon na nagsimba? Kahapon, isang karakter ang nagpakilala sa atin. Naalala niyo pa po ba kung sinong karakter yon?
Si Juan Bautista. Di ba? Kahapon, maalala natin, no? Ipinakilala ni Juan Bautista sa atin ang kanyang tunay na kasinuhan. Ipinakilala niya ang kanyang tunay na katotohanan. Tunay na, katotohanan pa, di ba? Ibig sabihin, walang bahid na pagpapanggap. Pinakilala niyang sarili bilang hindi siya ang Mesiyas, kundi isang tagapaghanda sa darating na Mesiyas. Yun yung kahapon. Ngayon naman, ipinapakilala na sa atin ni Juan Bautista ang tunay na Mesiyas. Walang iba kundi si Jesus. Ayon kay Juan, siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang ganda ng pagpapakilala ni San Juan Bautista kay Jesus. Isang kordero. Sabihin nyo nga po, kordero. Sa Ingles, ano Ingles ng kordero? Lamb. Lamb. Meron ba tayong imahe ng lamb na takpan no? Dito meron Oo, natakpan lang ng ating Belen. Pero itong ating altar, lamb. Kaya kung may nakita kayong lamb, ibig sabihin, simbolo yan ni Jesus. Si Jesus yan. Kasi po, ang kordero sa mga Hudyo ay simbolo ng pagpapalaya. Dahil ang kordero, ang inihahanda tuwing pista ng Paskwa, Passover, bilang paggunita sa pagtakas ng mga Israelita sa Ehipto. Ano nangyari sa mga Israelita sa Ehipto? Inalipin. Kaya nung tumakas sila, sila'y lumaya. At yung dugo na mula sa kordero na kanilang ihahanda sa Paskwa, ipinapahid sa labas ng bahay o sa mga pintuan bilang tanda na dapat laktawan ng anghel ng Panginoon ang bahay na yon para hindi maialay ang panganay na anak. Ang ganda, no? Very rich yung kanilang kultura. Kaya yun ang kordero. Isang simbolo ng pagpapalaya. Isang handa. Ang lalim ng pagpapakilala ni San Juan Bautista kay Jesus. Isang pagkilala na kahit kailan hindi malilimutan ng lahat ng tao. Maging hanggang ngayon, hindi natin malimutan at inaalala pa rin natin kung paano ipinakilala ni Juan si Jesus bilang isang kordero. Ngunit, hindi na kordero na handa sa isang salo-salo, kundi isang alay. Hindi na ang dugo na ipinapahid sa labas ng bahay para maligtas ang panganay na anak, kundi isang dugo na sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang lahat ay maliligtas. Mas malalim na. At ganito, ipinakilala sa atin si Jesus, ang bagong kordero na alay at tagapagligtas. Malinaw po ba? Malinaw ba yun? Kasi ulitin ko lang po kung hindi po malinaw. Yun ang ibig sabihin ng kordero. Siya na yung bagong kordero para sa atin. Si Jesus na, hindi na lang siya kordero o lamb na hinahain, kundi isang alay. At yung dugo niya, kanyang binigay para maging tagapagligtas ng lahat. Kaya nga magandang itanong sa atin, ano ang pagkakakilala natin kay Jesus? Ano ang pagkakakilala mo kay Jesus? Kahit sabihin ko siya'y kordero, kung hindi yan ang pagkakakilala mo kay Jesus,
hindi ka maniniwala. Dahil makikilala mo lang naman ang isang tao kung siya ay iyong nasaksihan at naranasan. Hindi po ba? Pwede mong sabihin ang isang tao masungit dahil narinig mo lang. Alam niyo po, hindi niyo maitatanong, nung bago po ako lumipat dito sa ating parokya, may narinig na ako. Sabi, Father, tinatanong ka na ng mga taga-solidad, anong klaseng pari ka daw? Yan, kala nyo Oo, may ganon. Nakarinig na ako. Kaya nga nung miniting ko yung ating mga lingkod, yung mga head, sabi ko sa kanila, alam nyo po, mas magandang burahin ninyo kung ano man ang narinig ninyo tungkol sa akin. Gaya ko, hindi ako nagtanong. Pwede kong tanongin si Father Douglas, Father Douglas, ano bang karakter nung PPC head natin? Father Douglas, ano ba yung ating head ng lector? Ano ba yung mga lay minister natin? Pwede kong tanungin yun, kaibigan ko yun eh. Pero kung pakikinggan ko ang sinabi ni Father Douglas, o pakikinggan ko ang maririnig ko mula sa iba, hindi ko na kayo mabibigyan ng pagkakataong ipakilala ang inyong sarili sa akin. Kasi narinig ko na hindi marunong makinig yun. Matigas ang ulo nun. Di ba? Pero hahayaan kong ako mismo ang makaranas. Ako mismo makasaksi ng tunay ninyong kasinuhan. Diyan nabubuo ang relasyon. Diyan mo kinikilala ang tao kapag iyong dinadanas at tunay mong nasasaksihan. Kaya nga, kung wala ka namang totoong karanasan sa tao at nakikinig ka lang sa sinabi ng tao, ang tawag sa'yo, chismosa. Malinaw? Di ba? Si Father, masungit yan. Teka muna. Hindi pa nga kita nasungitan eh. Try mo munang masungitan kita bago mo sabihin, masungit ako. Di ba? Yung sa iba, pwede ka magtanong doon sa una kong parokya o pangalawang parokya. Pangatlo, pwede sabihin, mahigpit yan. Pero hanggat di mo naranasan, mahirap sabihin mahigpit. Baka naman pag naranasan mo, hindi. Madisiplina lang si Father. Hindi. Prank ka lang si Father. Hindi masungit. Para sa iba na iwan sa sungit. Kasi yun ang kanilang narinig. Hindi nila nakita yung dahilan. Pero baka sa'yo, mas makilala mo ako. Hanggat di mo nararanasan ang isang tao, hindi mo siya tunay na makikilala. Kasi kung makikinig ka lang sa sabi-sabi, ang tawag sa'yo, walang bait sa sarili. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang kabanal-banalang ngalan ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus, kilala natin bilang tagapagligtas. Ngunit kahit sabihin kong tagapagligtas si Jesus, kung di mo naranasan ang kanyang pagliligtas, hindi yan ang pagkilala mo kay Jesus. Maaaring ang pagkilala mo kay Jesus, mapagmahal. Kasi naramdaman mo ang kanyang pagmamahal. Maaaring pagkilala mo kay Jesus, mapagpatawad. Kasi naranasan mo ang kanyang pagpapatawad. At yan naman ang tanong sa atin, paano natin kinikilala o nakilala si Jesus? Sana hindi lang sa pangalan natin kilala si Jesus, kundi nakilala natin si Jesus dahil ating naranasan at siya'y ating nasaksihan. Mga kapatid, sa pangalan ng tao ay nakikilala. Samantalang sa karanasan ng tao ay atin siyang kinikilala. Kaya, huwag lang alamin ang pangalan. Kilalanin gamit ang karanasan at naway itong ating mapatotohanan. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat.
Itinuturo ni Juan Bautista si Jesus bilang anak ng Diyos. Ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya sa ating mga panalangin. Sa bawat panalangin, ating sasambihin, itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan, naway maging masigasig sa na ipahayag si Jesus sa mga tao sa pamagitan ng kanilang paglilingkod na hindi inuuna ang sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Itulot mo maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang, kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga magulang, naway maunawaan na sa pamagitan ng pagtuturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak, ay natutupad nila ang kanilang natatanging misyon na akayin ang mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang lahat na may karamdaman at nagdurusa, naway makabatid na sila ay mahalaga sa mga mata ng Diyos at sila ay kinakalinga niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Itulot mo maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kaibigan na sa binyag ay namatay kasama ni Kristo at ngayon ay natapos na ang paglalakbay sa lupa, naway makabahagi sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Itulot mo maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ng lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ama naming Diyos, tinupad mong iyong pangako sa amin sa paghahandog mo ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tapat na mga saksi ng kanyang pagdating. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo,
ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalu-saluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami ay pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ang unang biyernes ng buwan at ng taon, no? Tama ba? Kaya po, no, magsasalo-salo po tayo, no? Meron po tayong
mesa ngayon. Lahat ng mga nagsimba po, may nagbigay po sa atin, no? Tuwing first Wednesday po. Pero dahil nung first Wednesday ay bagong taon o kapistahan natin, pinurong muna natin ngayong buwan na to yung ating kainan, no? Salamat po sa ating ma-sponsor or sa sponsor po ng ating breakfast na nagsisimba via online. Salamat po sa inyong ipinadala at ito po'y aabot hanggang mamayang gabi, no? Sa ating pagdiriwang ng banal na misa mamayang gabi, sasamahan natin ito ng banal na pagtatanod o Holy Hour dahil ito'y First Friday. Every First Friday, after 6 p.m. Mass na ang ating Holy Hour o banal na pagtatanod. Meron pa rin tayong pagsasalu-saluhan sa lahat ng dadalo mamayang gabi. Kaya po, maraming salamat po sa nagbigay po sa atin ng ating pagsasaluhan mamaya. Naanyayaan ko po kayong lahat kumain ng almusal pagkatapos po ng misa at ng rosaryo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at tipayan, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.